listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oo, sige, tayo po ay magsisimula sa umagang ito. Maganda ho yung ating prayer intercession na ginagawa ko kanina. Pagdating ko po, tumingin ho ako sa aking kaliwa, napakasarap po ng hopya. Pero tumingin ho ako sa aking kanan, mas lalo ho palang mas masarap nung nakita ko ho yung mga kapatiran na nagpe-pray. Yung pa ako, papunta sana sa kanan, pero pumunta ako sa kaliwa at ako po yung muko upang mag-pray. Bakit kailangan banggitin ko po ang mga bagay na ito? Paalala ho sa atin ng Diyos, may mga panahon po sa aking buhay pananampalataya na we've been doing intercession while the work of God is being done. Naintindihan ho ba ako? May mga panahon ho, lalo na ho doon sa lumang simbahan na pinanggalingan pa ho natin, habang may gawain po ang isang simbahan, there were people nasa mga kwarto ho, behind, who were continuously praying sa atin ng Panginoon that the Lord God may be with us doon sa panahon ho ng mga bagay ho na ating ginagawa. Pagdidiin lang ho to sa ating prayer morning every Sunday na bigyang halaga ho natin. Ito ho ang isa sa backbone ng gawain ho natin dito sa Harvest Point Ministry. Tandaan ho natin, we may be good pagdating ho sa atin ng pagpaplano. Diyan ho tayo magagaling. Magaling ho ako riyan. Pero ang importante ho ron, without the anointing of God, walang silbi ho ang mga bagay na ito. Nagigets ho ba yun? Yung anointing ho na sinasabi ay ang pagsama ho ng banal na espiritu sa bagay na atin ng ginagawa. Sa lahat ng bagay na atin ng ginagawa. We may be good sa pagtuturo, we may be good in ministry, and we may be good most probably sa pag-awit at kung ano-ano pang instrument na ginagawa ho natin sa simbahan. But how can we bring people to the Lord God, which is our task, if there is no anointing in each and every one of us? Kailangan nun natin ng Diyos. Kailangan nun natin ng banal na espiritu so that we can bring people to God at tayo po ang magiging instrumento. And in everything that we've been doing, tuwan-tuwa ho ako, lalo na specifically, binanggit ho ni kasamang Ramon, nasanay na ako kay kasamang Ramon, Lord, i-anoint mo po siya. Yung nagtuturo sa atin ngayon, si Pastor Rico Carino, at ang atinong pastor sa Antipolo. Narinig ko ho yun. At bumakato sa aking puso, that was good at mahalaga ho. It is the anointing of God. The anointing and the presence of the Holy Spirit, which may be dapat ay kapalobo ng lahat ng bagay na atinong ginagawa. Kaya pagdidiin lang ho doon sa prayer morning na ginagawa ho natin, napakahalaga ho nito. At may mga panahon ho, hindi lang ho yung morning prayer na ginagawa ho namin during those time. Meron ho kaming intercession na ginagawa the whole day or hour of the activity of the church. We need God. We need the Holy Spirit and we need Him to guide us. Bago ho tayo mag-pray, gusto ko lang hong basahin ang isang familiar verse na sinabi ho ng Panginoon sa Matthew chapter 20 verse 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. It is the Holy Spirit. Continue sa verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Teaching us to obey everything that the Lord God has commanded us. And one of the commandments is for us to pray without ceasing, and pray continuously. Ito ang maganda, and surely I am with you always to the very end of age. The Lord God will be with us even to the very end of age.
Kanina ho, medyo bagbag ho ang damdamin ko dun sa mga prayer item natin this very morning. Those people who were sick, nagkikimo, and everything, inisa-isa ho ni Kuya Ramon. Hindi ko binaliwala ang prayer na ito this very morning. As I come to the Lord God, ito ang aking intensyon, ito ang laman ng aking puso, that these people, kilusan ho ng Diyos. Yun ho yung service ho natin sa Panginoon. And that will happen only if there is an anointing. Yung term ho na anointing, ibinanggit pa ho ni Kuya Ramon, I think not only once, twice, but thrice. Lord, the anointing of the Holy Spirit na pagsama ho sa amin sa umagang ito. And even to those people, masaya ho tayo ngayon. May nabanggit pa ho kanina, just a recap. May kapatid, Elde, hindi na ho makapunta, masakit ang paa. Meron hong mga anxiety na nararamdaman. There were fear. Kaya I really praise the Lord that we were here. Nakakakain pa ho tayo ng hopya at marami pa hong iba. Pero yung mga kapatid doon natin, they were there at their home. Gustong-gusto ho tayong makasama, but they cannot. Kaya sa umagang ito, importante ho sa atin, is the Holy Spirit, which we, each and every one of us, were baptized na makasama ho natin. Na hindi ho kasanayan ang gawaing ito. Minsan doon ho sa galing natin. Minsan doon sa mga bagay na nalalaman natin. Minsan sa mga bagay na tingin natin, okay ho tayo. Sa kabila ho nun, hindi ho tayo okay. Without that anointing, hindi ho sa porke binanggit ito ni Kuya Ramon, the Bible says so, that we may be anointed by God in doing things for our service to Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko, okay lang ho, aming amang banal. Sa umagang ito, marahil abala kami sa napakarami hong bagay. Sa umagang ito, Diyos, marami ho kaming iniisip. Sa umagang ito, marami ho kaming planuhin pa. Gustong gawin, i-execute para sa simbahang ito, para sa aming pamilya. Patawarin mo kami, O Diyos. Kung hindi ho namin naiintindihan ang banal na Espiritu, ang siyang magdidikta at tutulong at mag-interpret sa amin ng lahat ng bagay na ito, Diyos. Patawarin mo kami, O Diyos, pumapalaot kami sa maraming bagay without us praying to the presence of the Holy Spirit to each and every one of us. Kaugnahin mo kami, O Diyos. Turuan mo kami at patuloy mo kaming papagpakumbain. Salamat, Panginoon. And every part of this service, O Lord of God, may you be with us in this very place, O Lord of God. And the very first miracle na tatanggapin namin this very day is the miracle of a changed heart. Salamat, Panginoon, itong aming pagsamo, pagdalangin sa iyo, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 So palakpakan natin ang Diyos. Okay na tayo, sir? Ay, maraming salamat, Kuya Robert. The anointed song leader ho natin. Good morning. Good morning. While seated, let me just read this scripture brief in 1 Corinthians, if you have time. Chronicle 16. Babasahin ko po, verses 8. Give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Remember the wonders He has done, His miracles, and the judgment He pronounced. Amen. Maganda po. This is actually the David's Psalm of Thanks. So if you have time, please read that. 1 Chronicle 16. Mapasalamat din po ako sa Panginoon. Something that God is doing to each one of us, even to me personally. Whenever I go out in the morning and I have my regular walk in, dyan lang po sa Q Plaza. So I have 30 minutes walk. It's really different. If you have that joy in your heart, expressing by smiling those people na nasa salubong nyo po, kahit hindi nyo po kakilala. But it's one way of, touching their hearts. Kasi kahit po, iba po yung tinawanan, you smile at them, you greet at them, even if you don't know them.
Na doon ko po nakilala si Kuya Armando kung nakita niyo po siya na nagpupunta po siya dito. I really thank God. I'm sure he's so thankful that dito po siya ulit dinala ng Panginoon sa ating iglesia. So, nakakatuwa. It's something that, sa araw-araw, pag nandoon po ang banal na spirito at sa ating puso, even if we don't know those people na nakakasalubong po natin, nagpapasalamat po ako sa somehow God touches their hearts sa pamamagitan po ng ating pagngiti at pag-greet natin sa kanila. Sana we could also do that. Iba po yung nai-express natin sa a simple smile, a simple greeting to our to those people that we mingle, we see them around. Amen? Let's all stand. Salamat po, Panginoon. We praise you. We give you thanks for this beautiful day that you have given us. Lord, we want to present to you our hearts full of joy. Cleanse our hearts, oh God, this morning. We want to feel your presence this morning, oh God, because this is yours. The songs that you have given us is yours, oh Lord, oh God. Thanking you of your goodness, oh God, sa aming mga buhay. Samahan niyo po kami. Embrace us, Lord, oh God. Touch our hearts, oh God, oh Lord. Give us peace, oh God. Give us a smile. Embrace us, oh God. Comfort us this morning. Salamat po. We're careful to bring you back the highest praise and honor in Jesus' name. Amen. So shall we give a big round of applause to the Lord? Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you. We give you thanks, oh God. Salamat po, Panginoon. You gave it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me. And all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way with me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. It's my one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. Yes, Lord, oh God. We thank you, Lord. How could I fail to see? You are the love that rescued me. And all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way with me.
is to be with you. The one thing, the one thing I ask is to be with you. The one thing, the one thing I ask is to be with you. Is to be with you. Is to be with you. Is to be Lord Jesus. Is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. More than a song, my one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Worship the Lord. Is to be with you today, Jesus. Is to be with you. Thank you, Lord, for your goodness, oh God. That's our desire, is to be with you, Panginoon. Salamat, salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Woo! Let's clap our hands. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise
forever, O God, for your goodness. Salamat po, Panginoon. You're such a beautiful Savior, O God, who pick us up from depths, Panginoon. Salamat for continually giving us the strength, the joy in our hearts to praise you, Lord, this morning. Salamat po. Speak to us, O God. Speak to us, Lord. Touch our hearts, O Lord, O God. Salamat po, Panginoon. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Let's just feel the presence of the Lord. Let's just surrender everything to Him.
Charles, come and sing to the Lord. Name above every name, Blessing to the Lord. exalted high, wonderful, beautiful. Jesus, your yes, oh God. Name above every name, Jesus. Worship the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You're such a beautiful Savior, oh Lord, oh God. Thank you for touching our hearts.
Thank you for joining us this morning, Lord, as we could feel your presence, O Lord. O God, salamat po, Panginoon. Thank you for bringing each one in this place, O God. Lord, as we hear your word this morning, speak to us, O God. Talk to us. The moment we leave this place, Lord, dala-dala po namin, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita. Thank you, Lord, for protecting us, O God. Thank you for loving us, Lord. Salamat po, Panginoon. Huwag niyo po kaming papabayaan, Panginoon. We trust you, Lord. Thank you, Lord. Always remind us to bring us in this place, to keep ourselves, O God, unto you, Lord. Salamat po. We're careful to bring you back the highest praise and honor. In Jesus' name, amen. Salamat po. Thank you. Morning po. Kung good talaga ang morning nyo, why don't you overflow the joy you have today by greeting your seatmate? Pakibati naman ang ating mga kasama this week. Natawa ako, pumalakpak sila. Ay, pakibati, pumalakpak sila. Ganon sila kasaya dito. Ano? Pumalakpak muna sila. Pwede po tumayo. You can stand up po and you can reach out to someone that you haven't greeted before, maybe this year. Or someone na ngayon mo lang ulit nakita, welcome, welcome, you're always welcome. Or kahit yung ayaw mong batiin po, sometimes yung joy, minsan sumisipa lang yan when you obey the Lord's will. When you do His will, the joy will follow. Ayan, okay. Yes. Bakit may nagpipicture? Parang may wanted ka dyan. May hit list ka ba dyan, brother? Ayan, po. Yan. Welcome po to Harvest Point dito sa Hanlu, Pasig. At salamat ho sa prayer team natin at sa ating worship team. Napakaganda nga po nung huling inawit natin. Ano po yung how wonderful yung atin pong Savior na si Jesus. And napakaganda lang pala sabihin sa Kanya. No, medyo unique yung line na yun sa linya na, Jesus, I love you. Pwede pala maging ganun kasimple lang po sa Panginoon. No? Jesus, I love you. Minsan, dami pa ho natin. We go by many titles, many doctrinal pronouncements. Minsan, pinagmamalaki pa natin good works natin kay Lord. Minsan gusto lang ni Lord. Sabihin mo na kasi talaga kung anong nararamdaman mo. And I pray that all of us could honestly say from the bottom of our hearts, Jesus, I love you. Pwede ba i-exhale natin ho yun? Jesus, I love you. Wow! Di ba? Pwede naman pala magsabi ng ganun Kahit po sa prayer, kahit po sa anumang pinagdadaanan natin. Because we love Jesus because what do we believe? He first loved us. And mahal na mahal tayo ng Diyos. Wag nawaho natin po palampasin yung pagkakataon na ma-experience yung pag-akap ng Panginoon. And I pray po, kahit po once a week, on a Sunday here in Harvest Point, nararamdaman nyo po yung pag-akap po ng Panginoon. Before I go po to our reflection po this Sunday, before I introduce po ang ating tagapagsalita, meron lamang po akong announcements na mabilisan patungkol ho sa Holy Week or Passion Week activities ho natin. And so, meron lang po tayong mga slight adjustments sa ating hong kalendaryo. These are some practical considerations. Bakit ho natin in-adjust ito? Una po, ang ating hong prayer and fasting special for Holy Week or Passion Week ay tuloy na tuloy pa rin po. It's wonderful. Sabi natin kanina, Jesus, I love you. Then tell the Lord and show the Lord how many ways you love Him. And one of the ways you love the Lord is by giving Him your time and yourself. And may mga time sa kalendaryo sa taon where we really have to prioritize. Dapat naman araw-araw pinaprioritize si Lord. Pero may mga times lang talaga sa kalendaryo na alam mo na, bigay mo na kay Lord tong oras na to. And one of that is Holy Week. And though hindi kami yung church na magsasabi sa inyo bawal magbakasyon, hindi kami ganun ka-killjoy na church. But we also believe po na we have to get our priorities right po. So sana, kahit isang araw po sa week po na yun, ilaan po natin kay Lord. We'll do our best to make it online, but certainly, iba rin kasi pag on-site So we're inviting everybody po sa atin pong farm
sa farm pool sa Kalakbay Eco Farm sa Tanay Rizal. Bukas po yan sa lahat. Libre ang entrance, at tayo po ay mag-enjoy ng not only fresh air, cool weather, but also yung presence ni Lord sa ating prayer fasting special for Holy Week. Naurong na po yan from a Wednesday because ang balita po sa amin, may pasok daw ang Wednesday. And again, hindi tayo yung killjoy na church na, absent ka, no? We will move it for you. Para makasama ka namin sa aming prayer and fasting, we'll do it on a Thursday na po. Yun daw wala ng pasok. Hindi mo na kailangan mag-file ng leave. However, may kapalit yun. Parang ex-deal lang. Pag Thursday daw po, sa ating rota papuntang Tanay Rizal, please be informed na marami pong mga religious traditional activities and festivities na nagaganap doon. So my suggestion is, mamuhunan po kayo sa oras para hindi kayo malate because 8 o'clock yung program. Please be there early, before 8 o'clock. And we will do our best. Sabi nga po namin, we want this to be as peaceable for everyone as possible. We will end the program po by around after lunch. Kasi po, pag alas 3 na raw po sa lugar na yon, sa Antipolo area, marami na pong mga religious activities. Baka mamaya ay makasama ho kayo sa ibang prosesyon. Ayan po natin po. Actually, we should also respetuhin din po natin ang kanilang mga practice. But we also have to prepare para sa atin din naman home practices. Diba? Meron din tayong mga ganyan. So in our version po, mamuhunan tayo sa oras. So we will end po after lunch para before 3 o'clock pababa na ho tayo from Tanay Rizal. Makakapunta kaya kayo? That's the more important question. Yung traffic, mamamanid dyan . Pero makakasama ba namin kayo in the presence of God and in prayer? Sana po. Meron pa ho tayong gawain sa Saturday, yung ating pong Dawn Watch po. We're still weighing, based ho sa feedback ng ating availability of workers, if this will be on-site as a Dawn Watch or online as usual. But we'll be having po our Dawn Watch po on Passion Saturday or as we all know as Black Saturday. Nang umaga po, please await na lang po maybe by next Sunday, mas may details na po ito kung ito po by on-site sa Antipolo or online. So wala pa ho tayong final dun. And Resurrection Sunday po, March 31. Is a Sunday po and we're still discussing kasi may mga suggestion na gawin na lamang to a certain way but we're still waiting for feedback from Antipolo dahil po directly affected sila ng mga proposals na ito. So for now, status quo muna ho tayo. We will have services po on Resurrection Sunday pending details as to the time and locations. Basta importante po, kaya naman ginagawa itong adjustments na ito, if ever, ay para lahat tayo makapag-celebrate together. So yun lamang po, atin po mga Passion Week activities. Meron po tayong Women's Month. Alam niyo po ba nag-Women's Day ho nung isang araw? Ba't yung mga sumagot yung mga kabayan? Yeah! Yeah! Oo nga! So, tayo po, hindi naman yung religious activity or Christian activity, we do celebrate naman po yung dignidad po ng both lalaki at babae po. At pray ho natin po na this world will be a better place for both men and women alike. So anyhow po, dahil po sa ating pag-alala, pag-celebrate ng mga kababaihan, meron po sila pong Women's Month at ano bang term doon? Talk ba o seminar? Talk/pansitan. Piyesta, kainan, fellowship, And please, po ba ang petsa na ito? 23rd, if I'm not mistaken. This is Saturday po, March 23. And I think dito gagawin ho yan, And lahat na ng details, sinanong ko, 9 o'clock po ba? Yes, okay. So that's March 23. Ayun po pala. 9 o'clock. 9:30 po pala. Yan. Ang ating Women's Health and Wellness Talk. Ang ganda ho ng paksa na share sa akin nila Sister Weng the other week. Patungkol ho to sa physical wellness. Kasi last year, emotional wellness ho ang ating finocus. Ngayon naman po, physical wellness. Ang mga hirit pa nga sa akin ng ating head ng silaw yung mga bagay na alam ko nung bata ako, sana alam ko na itong mga bagay na to. Ayan. Mga things I should have known when I was still a younger woman. Ayan. About my body, how to take care of my body. Ay maganda hong thought po yan for life. So 9:30, 11:30, open to all, free for all ho yan na kababaihan. Baka si brother, mga kalalakihan, gusto nyo umattend. We will not say no. Baka may mga kalalakihan din na curious. Gusto nyo po intindihin ang pangangatawan at pamumuhay ng asawa ninyo o ng mga kababaihan, ma-FYI din ho kayo. Para tungkol malaman nyo po yan. And yan nga po, we're praying po for a good resource speaker with a good background po, clinical background to speak on this one. So mga ladies, kailan po ba ito? Hindi pa naman to next week. March 23 pa ho ito.
9:30 to 11:30 a.m. At ito pa ho ang iba nila pong announcements, gaya nga po ng Women's Bazaar, every Sunday po yan. Kaya po pala may nakikita kayong mga siomay at mga homemade po na mga ensaymada na kay sarap-sarap, tested po and tried. Sobra po tested and tried yan every Sunday po. Nasasarapan kayo. Suportahan ho natin po ang kanilang fundraiser, Women's Bazaar, starting po today, sa Manahol ng Hanlu. At kung kayo po ay small entrepreneur at gusto nyo po na ma-share ang inyong talents at inyong products sa church, okay lang naman po yan po. This is for a good cause at fundraiser naman po ito na ministry. At yun po, that will be our Women's Bazaar month long. And finally, wear your shades. Finally, wear your shades. Women of HPM are encouraged to wear the color of Women's Month. Shades of pala. Akala ko wear your shades. Sabi ko, maaraw sa labas, pero sa loob hindi naman. Ba't ako mag-shades? Wear po bright colors. Yan siguro. Para buhayin daw natin po ang place na to. Ang mga kababaihan daw ay ilaw ng tahanan, hindi ba? So, bigyan nating sigla ang atin pong mga fellowship by wearing something bright, mga ladies. Kaya naka-black si sister. Starting next Sunday daw po mga ladies po. Ino daw po nga parang symbolic gesture of pakikiisa, wear something bright. Ayan po ang ating po mga announcements for the month. And of course, tuloy-tuloy po ang ating prayer gatherings, youth ministries, and of course, our small groups as well. On the way po to Antipolo kanina po, to fellowship with the brethren there, nakikinig po ako ng isang message at napaalala po sa akin na napakalapit na po pala ng Holy Week. And actually, sa atin ho mga kababayang Romano-Katoliko, they call this the Lenten season. Sa kanila, Holy Week is not just a week, it's a season. It's a series of weeks. And Lenten season po is a time to prepare ourselves for the remembrance of the death and resurrection of the Lord. At napaisip lang ako, have we been preparing ourselves to remember the death and the resurrection of the Lord? Ano po ba ang ating mga ginagawang steps paghahanda para ihanda ang puso natin para alalahanin ang ginawa ho ni Jesus Christ? Wag ho sana tayo madatnan na Holy Week na tayo ay nagmamadali pa rin sa buhay o nagpapasa ng mga deadlines, so minsan di maiwasan yon. Pero sana hindi ho tayo caught po in the daily affairs of life or the rush of life or the stress and pressures of life or the restlessness of our being human beings without having had remembered and really related with what Jesus Christ had done and is doing in our lives. God's work, our life, ang tema pangaho natin sa anibersaryo. At sa lahat ng mga gawa ng Diyos, ang Holy Week po ay para hong premyado, para napaka-prime example of what God has done, His work in our life, when He gave us His Son to die on the cross for our sins, death on the cross, and on the third day, He resurrected from the dead. So, tayo po, hindi naman ho tayo po into so many elaborate rituals and practices po, but we believe po in yung simple rhythms lang po of prayer and of course our spiritual walk. So, I'd like to take the opportunity po, some weeks before Holy Week, na paalalahanan ho tayo na ihanda ang sarili natin. And though hindi naman ho tayo nagmamarcha sa labas o wala naman tayong elaborate ho ng mga programa o mga piyesta, at hindi naman ho tayo yung mga nagpapapako sa krus pa ulit because sabi natin once and for all, tapos na po ang ginawa ni Jesus at ang kailangan na lang natin gawin ay tanggapin at isabuhay ang mga bagay na yaon. Maganda rin ho na may intentionality ho tayo po na talagang i-focus naman natin ang sarili natin kay Jesus these days, this season. So that's what I'm gonna do right now. And I'm gonna ask for our graphics team, our multimedia team to flash a cross. Thank you. And siguro po, though pwede naman ako magbasa ng Bible verse sa inyo, I'd like to use a picture from God's Word today. Medyo visual naman ho tayo. Visual learning naman tayo. And nice ko po i-draw ang attention nyo sa cross na ito. And any other cross. Ano po ba ang pakahulugan, sinisimbolize ng krus? Of course, tayo Christians, we are coming from the point of view na alam natin kasi yung cross na yan kay Jesus yan. But kung karaniwang tao ka lang po at wala kang pagkaunawa po sa ginawa ni Jesus Christ and you just look at the cross, especially po if you lived in the time of Jesus, kapanahunan ho ng mga sinaunang panahon, ano po ba ang pakahulugan ng krus? Dalawang bagay po that I will help us reflect and pray to prepare ourselves for this Passion Week. Number one po, the cross symbolizes, represents po our fears. What are you afraid of today? What keeps you from the love of God? Because hindi naman ho kaba o takot ang kabaliktaran ho ng Hindi ho,
Sabi nga po dyan, fear, ano po, sa John, is actually po the enemy of love. Eh. So what are you fearful of today? So that you are not experiencing the love of God. Passion Week is an opportunity to be open to God, to tell God. Sabi nga natin kanina, no, Jesus, I love you. Ganun pala kadali. Now, lapit tayo kay Lord, presenting Him, what are you afraid of today? Isa-isain ho natin the many ways in which we live in fear. Number one, are you afraid to live? Takot ka na po ba mabuhay? Because knowing na kung lumabas ka ng kwarto, naghanap ka ng trabaho, o pumasok ka sa relationship, that may be a life-changing moment at wala nang turning back. Fearful that if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you will never be the same. Are you afraid to live? Many people are afraid to live. What are you afraid of? Your health? Your mortality? Kung senior ka, lalo na po kung meron kang sakit, kondisyon, kapansanan, napakadikit mo sa kondisyon ng mortalidad. Para nga pong sense na sense mo na anytime pwede ka na mawala sa mundo na to at natatakot ka, feeling mo hindi ka pa handa, feeling mo may mga pwede ka pa sanang gawin. Natatakot ka because hindi mo gusto yung buhay mo. Mga nangyari sa buhay mo. What are you afraid of? Daily affairs, pang-araw-araw na pamumuhay ho natin, mga babayarin. I shared po a post sa Facebook po the other day ng simple computation ng ginagastos ng isang tao, lalo na ng isang taong kumikita ho ng halos minimum sa isang buwan. And ako mismo ho'y nalungkot nalumbay sa nakita ko mga numero because it's a struggle to make ends meet nowadays. Kung hindi ka makarelate nun sa graphic na yon, well, be thankful to God. But if you are like the millions of Filipinos and many around the world who live in poverty, takot ka na baka mawalan ka ng trabaho. Takot ka magkasakit. Takot ka kukulangin na kayo. Takot ka hindi makapag-aral yung anak mo. Takot ka. What are you afraid of? Are you afraid of the enemy? Takot ka ba sa pwedeng gawin ng kaaway sa'yo? Lalo na't alam ng kaaway mo ang kahinaan mo at alam na alam niya mga kasalanan mo at binibring up niya sa'yo daily. At kinakrush ka ng guilt at shame. Minsan, di mo naman kailangan maposes ng kaaway. Pinoposes ka ng kaaway by guilt-tripping you and shaming you with all your sins. Are you afraid of the enemy? Are you afraid of the dark? Sabi nga nung palabas sa TV dati nung bata ako. What are you afraid of? The cross symbolizes everything that human beings are afraid of. Number two, the cross symbolizes suffering. Just in case, FYI, ang buhay sa mundo ay mahirap kahit sa isang Kristiyano at ang tao bilang mortal ay destined na maghirap. In fact, iba sa atin, kaya ho natin kinilala ang Diyos. Gaya po nung kausap ko this morning, sabi niya, Pastor, walang-wala na talaga ako at ang pamilya ko kundi ang Diyos. Kaya mo nakilala ang Diyos because of suffering. At though hindi ko sinasabing, mag-suffer tayo para makilala natin ang Diyos. Ang simpleng sinasabi ko, yan ang buhay sa mundo eh. What are you suffering of? Are you suffering in your body? Meron kang terminal condition, meron kang disability. What are you suffering from? Something mental in your head, in your mind? You are tormented in your mind? Are you suffering emotionally? There's heartbreak in your heart. Your relationship with family, with friends, with the world is not okay. What are you suffering from? Ang tao po ba ang nang-o-oppress sa'yo? Yung taong nagmamahal dapat sa'yo ang nang-o-oppress sa'yo. Minsan nga namanhid ka na, hindi mo lang taon-taon ka na pala niya ino-oppress. What are you suffering from? The spiritual suffering. Again, going back to your idea of sin na meron kang mga pagkukulang sa buhay, pagkakamali sa Diyos, sa ibang tao, at araw-araw hindi ka pinapatulog ng iyong mga ginagawa o nagawa before. That is the cross. But the same cross, yung cross na yan, the same cross is also the symbol of our deliverance and salvation. Wow. Yung bagay na burden sa'yo, sabi nga, carry your cross. A cross is a heavy burden. Your fear and your suffering are burdensome. They're keeping you from being alive, being blessed. But the same cross, sa mga may problema ngayong araw, maraming may problema ngayong araw, kaya kailangan nila malaman itong mensaheng ito because yung cross na sumisimbolo ng problema ng tao sa mundo ay ang kanyang kaligtasan.
Anong diferensya? Pareho lang naman naka-ekis na piraso ng kahoy o bato yan. It's not about the cross, but the one who took on the cross. You see, bilang tao, ang krus ng buhay, para sa'yo dapat yan May kanya-kanya tayong krus But who takes up your cross? Praise be to God that it's no longer you, no longer I, but who takes up the cross of fear and suffering? Jesus. Ang destiny ng bawat tao magpasa ng krus. Praise be to God, He enters into history and says, I will take up your cross. So let's take up that cross together. And together, let us be delivered from, conquer, overcome fear and suffering. Nang tinanggap mo ba si Jesus Christ, yung pinako sa krus na wala ang takot? Hindi po. Nawala po balata paghirap? Hindi po. But I guess, anong meron po tayong natanggap? Anong nagawa ho ng krus ni Kristo para sa atin? Anong nagawa ng resurrection ni Jesus para sa atin? Kung nandito pa rin ang fear at kung nandyan pa rin ang suffering, ang kamatayan natin at wala pa tayo sa langit, anong nagawa ng krus na yan? Now, pag-isipan niyo mabuti as we reflect before prayer. Ano ang kahulugan ngayon ng krus ni Jesus para sa iyo? Anong ginawa ng krus ni Jesus para sa iyo? If we say that this is our deliverance and salvation, what kind of deliverance and salvation have you experienced? Tayo po sa Harvest Point po, naniniwala ho tayo po, do may pangamba, may takot pa rin ho sa isip, puso ng tao, pero ho, naniniwala tayo na may pag-asa. And to have hope and to hold on to hope, that is salvation. Hindi ka man nawawalan ho ng mga pangamba sa buhay, pero lumalaban ka, may nilalaban kang higit sa sarili mo. That is the message we preach. That is the deliverance we proclaim. And though hindi mawawalan paghihirap sa mundo, baka dumami pa nga ang problema mo sa buhay nang tinanggap mo si Lord, ano pinapaniwala, pinipreach natin po sa Harvest Point about the gospel of Christ? Sabi ho sa Roma, nothing and no one, not angels and principalities, will separate us from what? The love of God. And now makita mo ang paghihirap mo sa buhay mo through the lenses of the love of God. Lord, you love me. So Lord, you allowed this to me. Para kang si Job na umiiyak kay Lord. But Lord, you love me. You will not destroy me with this. Lord, you love me. You will journey me with this. Lord, you love me. I will overcome and be a testimony of your goodness, even though I die and I suffer and I die tomorrow. Hope and love. Ano na lang kulang? Faith. Faith, hope, and love. Ang sagot ng tao po sa krus ng buhay ay ang kanyang faith na meron na pong pumalit sa kanya at nagpasa ng krus. Hope na meron siya dun sa taong yun at pagmamahalan natanggap niya mula kay Jesus. In such ways of faith, hope, and love, the cross of fear and suffering will now be the cross of salvation. Now, the question with us is that, are we living the saved life? Sabi ng iba, are we living the exchanged life? Yung mga terms ng mga mas kabataan natin. What cross? What do you see when you look at the cross? Do you see Jesus? Or do you still see an empty cross and you still see yourself crucified or about to be crucified to it? Let's come to the Lord in prayer. And as preparation for Holy Week, Passion Week this year, kanta natin kanina, Jesus, I love you. Napaka-simple, napakaganda, napaka-honest. Let's be honest with God. Let's be honest with Jesus. I want you now to open your heart to God. He is here. Jesus is looking at your very heart. Kitang-kita, basadong-basado ka ni Jesus. Ano ang mga takot mo, pangamba mo mangyari sa buhay? At kung mangyari man yun, ano na ang kasunod? What are you suffering from today? Who is oppressing you? What are you carrying in your heart? Share it with God today. Share it with Him this season. At kung ang bigat-bigat na, sinong karamay mo? Sinong tutulong sa'yo? And I pray these questions will lead us to Jesus, crucified but resurrected from the cross. Kasi sa totoo lang, ang buhay ng tao, pagpapapako sa krus Pero salamat sa Diyos, ang buhay na naman nananampalataya kay Kristo ay si Kristong nakapako sa krus. Para sa Kanya. And
Hindi na namin kailangan patunayan ang aming sarili ng iyong pagmamahal. Hindi na namin kailangan pagtrabahuan pa ang katwiran. Hindi na ho namin kayang bilhin. Hindi namin kailangan bilhin pa ang pagmamahal ng Diyos. Dahil kay Kristo, received by faith, nasa amin na ang pag-ibig ng Diyos. May pag-asa kami at mabubuhay pa kami ngayon at magpasawalang hanggan. Dahil Lord, ang sagot sa mortalidad ng tao is everlasting eternal life. But now we understand and we proclaim eternal life is more than just a timetable or length of years unto eternity. Eternal life is life with God. To have hope, to have love with God, to believe in God, that is eternal life. I pray that this cross of Jesus will remind us of that. The Lord, yes, may pangamba, pero sa bawat takot pangamba, may pag-asa, may laban, may bukas. At sa bawat paghihirap, may karamay, may pagtulong, at may pagmamahal mula sa Diyos. At dahil sa krus na yan, lalong damang-dama na namin yung pagmamahal ng Diyos. Naalisin na po nila lahat sa amin. Matira na lamang po ang aming lakad kay Kristo. Nasa amin na ang lahat-lahat. Take away everything, but if only Jesus is left, we have everything. We have the world. We have eternal life. Father, diinan niyo itong mga mensaheng ito at gamitin niyo po ang aming mahal na kapatid na si Brother Rico at maging si Sister Jafty kanina sa Antipolo upang bigang linaw ang kapahayagan ng inyong kaligtasang tunay. Na ang bawat pusong bato dito ay magiba. Bawat isip na sobrang tigas, matunaw, sobrang kaluluwang ligaw-ligaw ay mabalik sa inyo. Sa tulong na lang din ni Kristo Jesus at ang kanyang krus. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Ang ating pong, praise God, ang ating pong tagapagsalita po ay isang patunay na ang Diyos ay may ginagawa sa buhay-buhay ng tao. May simula, may pagpapatuloy, at I'm so excited ano kaya ang kahihinatnan ng ginagawa ng Diyos sa buhay ng mama na ito. Makikilala niyo po siya, laman ho siya. Siguro kung meron hong human version of omnipresence sa Hanlu siya yun. Because lagi siya nandito. Kulang na lang ho, meron siyang kwarto dito. Hindi po. Siya po ang nangangasiwa po at parang custodian ho natin po. Pero more than that, more than his ministry, he is a man who is indeed a follower of the Lord, the loving husband po kay Pressy, father to Nathan, at bahagi ho ng Metro East small group ho natin. I'm praying for them as well as a couple that the Lord, may mga tao pong ini-entrust na sila sa kanila para i-disciple, and I pray that they will continue po on their path of discipleship, this path the Lord has set before them, but also along the way, ni-reveal ni Lord sa atin, sa wisdom ng ating liderato, na itong mamang to ay may boses. Doon makikita mo siyang tahimik, nagsisilbi siya, may boses at may mensahe. At kapag siya'y nagtagalog, ihanda nyo na po ang dictionary ninyo. Mag-google na kayo. Dahil siya po, ibig lamang sabihin ito, talagang bukal ho sa puso niya ang kanyang sinasabi. And when you listen to his examples about his family life, his husband, his man life, talaga napaka-authentic po. Kaya pakinggan ho natin po naway mapagpala tayo ni Brother Rico Carino. Good morning. Salamat sa Panginoon. Na napaalalahanan po tayo sa umagang ito. At papasalamat din po ako sa worship team dahil sa atin pong mga inawit po kanina ay talagang hinamon po tayo para tumugon So tunay nga na nandito po tayo ay dahil lamang po sa pangalan ng ating Panginoon. So ang pangalan ng Panginoong Hesus, the name above every name, di ba? Ang pangalan ni Jesus, He is wonderful. He is beautiful, Kaya tingnan yung katabi nyo, may ngiti yan sa labi. Yan. Dahil ang ating Panginoon, kapag pinahihintulutan natin ang ating Panginoon na manahan sa ating puso, lalabas at lalabas yung bunga ng banal na espiritu, di ba? Diyan yung kapayapaan mo, andyan yung katahimikan mo, So, ganun po ang pamumuhay na nabubuhay sa atin pong Panginoon. So, tayo po ay nagpapatuloy po sa atin pong pag-aaral po ng series topic na
the God's work in our life. At isa nga po sa mga dapat po na pagtugon po natin sa mga gawain na ginawa ng Diyos sa atin pong buhay ay yung magpuri. Katulad po ng atin pong inaawit po kanina, yung atin pong ginawa po kanina. Tayo po ay dinadala ng ating mga aawit ng mga worship team para purihin natin ang atin pong Panginoon. Diba? Isa po yun sa mga dahilan o isa po kung paano po dapat tayo tumugon sa mga ginawa ng Diyos sa atin pong buhay. Ang purihin at pasalamatan po siya. At isa pa po yung nakita ko po kanina doon habang tayo po ay umaawit, yung unang awit natin kanina, one thing I desire, sabi niya, ang tayo po ay patuloy na mamuhay na malapit sa presensya ng Diyos. Kasi kapag tayo po ay namumuhay na malapit po sa presensya ng Panginoon, nandiyon po mararanasan po natin yung kanyang biyaya. Mailalayo po tayo sa lahat ng mga temptation po sa buhay. Mailalayo po tayo sa lahat ng bagay na aaliw po sa atin upang malayo tayo sa atin pong Panginoon. So ganun po one thing I desire, mamuhay na malapit sa presensya ng Panginoon. So yun po bago po natin tunguhin po na basahin po yung atin pong teksto sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 10 ay nais ko pong manalangin po tayo. Aming Ama, pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon. O Jesus, pangalan mo, Panginoon, ay talagang wonderful, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoong Hesus. Sa iyo nagmula ang aming kaligtasan at hanggang ngayon, Panginoon, ay narito ka sa amin kalagitnaan po, dakilang Diyos. We declare, Panginoon, na kayo ay nasa aming kalagitnaan po sa mga umagang ito, Panginoon. As you have promised, Lord, kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong dakilang pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan nila, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, at inahabilin namin po, dakilang Diyos, ang araw na ito, ang amin pong pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Samahan mo po kami. Dinadalangin ko, dakilang Diyos, buksan niyo po ang aming spiritual na pangunawa. Malaman namin, maintindihan po namin ang iyong nais parating sa amin, Panginoon. Ibinababa ko rin po ang aking sarili, dakilang Diyos, sa iyong dakilang presensya. Panginoon, kayo po ang mahayag. Ang mga inihanda ko po, Panginoon, na pag-aaral, Panginoon, ay nilalagay ko po sa iyong paanan, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yun po So, mayroon po akong 3 layunin po na o objective po na ibabahagi sa umaga pong ito. Pero bago ko po sabihin po yan, ay nais ko pong, ayan po So, ang unang objective ko po na ibabahagi po sa umaga pong ito, habang pag-aaralan po natin po yung Ephesians chapter 2 verse 1 to 10, ay upang isaalang-alang po natin ang dati nating kalagayan. Ano ba ang buhay mo? Ano ba ang buhay ko noong kung tayo ay nabubuhay na labas kay Kristo? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? So pangalawa pong layunin po upang isaalang-alang natin yung napakadakilang pagmamahal, pag-ibig ng Diyos na ginawa niyang pagliligtas po sa atin. At yung pangatlong layunin na akin pong ibabahagi ay ano ang inaasahan ng Diyos sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. So, yun po mayroon po akong 3 layunin lang, objective po na ibabahagi sa umaga pong ito. So, nais ko pong tunguhin natin na basahin po yung atin pong teksto sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Yan, sabi niyan, kayo noon ay mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga pagkakasala. Namuhay kayo noon ayon sa takbo ng sanlibutang ito at sumunod sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Ang espiritong kumikilos ngayon sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay kasama nila noon na namuhay sa mga pagnanasa ng laman at pinagbibigyan natin ang mga hilig ng laman at ng pag-iisip. Tayo noon, ayon sa kalikasan ay katulad ng iba na kabilang sa mga taong kinapuputan ng Diyos. So yun po yung dati nating kalagayan. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ko yan sinasabi.
Ano po, ito ay malinaw na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. So tuloy po natin. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo. Dahil sa biyaya tayo'y iniligtas. At dahil kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at iniluklok na kasama niya sa kalangitan upang sa mga panahong darating ay kanyang maipakita ang walang kapantay na kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kabutihan sa atin na matatagpuan kay Kristo Jesus. So yung una nating binasa, nakita natin yung dati nating kalagayan nung wala tayo kay Kristo. Ngunit sa binasa natin ngayon, sabi niya, dahil sa mayamang awa ng Diyos at sa kanyang napakadakilang pag-ibig, ano yung pamana na ibinibigay po sa atin ngayon? Sabi niya, dahil tayo po ay binuhay na kasama ni Kristo. Dati tayong patay, ngunit binuhay. Di po ba? Pangalawa, hindi lang tayong binuhay, iniluklok pa tayo, nakasama ni Kristo sa kalangitan. At yun ay mayroon pong dahilan, hindi po humihinto po doon. Sapagkat sabi niya sa talatang 7, upang sa mga panahong darating ay kanyang maipakita ang walang kapantay na kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kabutihan sa atin na matatagpuan kay Kristo. So tuloy po natin, sa talatang 8, dahil sa biyaya kayo'y niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki. Sapagkat tayo ang kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noon una paman upang ating ipamuhay. Salamat sa salita ng Diyos. So, kita natin yung mga binasa po nating talata, yung dati nating kalagayan, patay. Ibig sabihin, sa lahat ng tayo ay spiritual na patay, ibig sabihin lahat ng hindi tayo makagagawa ng lahat ng bagay na makakapagbigay lugod sa Diyos. Kasi patayit nga tayo sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil sa ating mga pagsuway. Dahil sa ating mga kasalanan. Siguro sabihin mo, Kuya Rico, hindi naman ako nabubuhay na bago dumating sa akin, bago dumating sa atin yung mabuting balita o ebanghelyo ng kaligtasan ay gumagawa naman ako ng mabuti. Ganun yung katwiran natin, tumutulong naman ako sa iba, nagsisimba ako, ginagalang ko yung aking magulang. So yun po yung mga justification po natin. Ngunit sa harapan po ng banal na Diyos, kung wala si Kristo sa iyong puso, ikaw ay tinuturing na patay. Ikaw at ako. Yun yung kalagayan natin noon Dapat nating dapat po nating mag-grasp sa atin pong isipan, makilala natin na yun yung kalagayan natin. Bakit? Kasi habang naaalala mo yun, habang kinikilala mo yun, mararanasan mo ang biyaya ng Diyos. Na-appreciate mo siya. So sa umaga pong ito, mayroon pong dahilan, nais ko pong magbigay ng 3 dahilan kung bakit sa atin po na mga mananampalataya ay nasa kabila na marami pong pamana ang Diyos. Hindi lamang po yung binasa po natin po dito sa talatang 4 hanggang 10, na sa kabila ng napakarami pong pamana ng Diyos sa atin na mga pagpapalang espiritual, binasa po natin, na pag-aralan po natin ng mga nakaraan, yung mga pamana ng Diyos na kanyang ibinibigay sa atin po o sa sino mang tao na mananampalataya sa ating Panginoong Hesus sa chapter 1. Pakibabasa po natin doon yung mga kayamanang espiritual na handang ibigay ng Diyos sa atin. O yung kasalukuyang pamana ng Diyos na nasa iyo. Pero bakit minsan nasa kabila ng pagkakaalam natin po ng mga pamanang espiritual na ito, na mayroon tayo na taglay natin yung mga kayamanang ito, ay hindi pa rin nakapagdidiwang. Hindi pa rin tayo nakapagdidiwang. Hindi pa rin tayo natutuwa. Parang hindi pa rin tayo masaya. So yun po yung nais kong magbigay po ako ng 3 dahilan. Una pong dahilan ay dahil nakakalimutan natin.
Ano? Yun po ano? O tayo po na mga mananampalataya ano? O nakakilala sa Panginoon, minsan nakakalimutan natin. Bakit natin nakakalimutan? Kasi nga natatakpan minsan ano sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay, minsan ano natatakpan yung mga pamanang ito, mga pagpapalang spiritual na ito ng mga bagay na katulad po yung binanggit ni brother po kanina ng katatakutan, ano? Yung takot, anxiety, ano? So alam natin na mga Kristiyano, alam natin po na mga Kristiyano na masama sa atin yung naaalipin po tayo ng anxiety kasi nga kapag naaalipin po tayo ng anxiety, tumataas yung BP mo natin, di ba? High blood tayo, madaling uminit yung ulo natin kasi nga ang atin pong isip, yung atin pong puso ay pinagharian po ng takot o kaya pag-aalala. So dahil po sa nakakalimutan po natin, ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit sa kabila na tayo ay mayroon pong pamana na pamana o spiritual na pagpapala na mula sa Diyos, ay hindi natin na-i-enjoy. Ano? Mabigat pa rin yung atin pong pamumuhay. Ano? Kumbaga, may regalo ka na, hindi ka naman masaya. Di ba? So yun po yung unang dahilan. Ano? Pangalawa po, dahil hindi natin nauunawaan. Ano? Lack of understanding. Ano? At yun po ay isa sa mga dahilan na dahil po sa hindi natin gaanong nauunawaan po yung mga pagpapalang espiritual kung gaano kadakila o kayaman ito sa atin pong buhay, minsan ay naisasantabi po natin kung paano dapat tayong mamuhay bilang isang Kristiyano o kung paano dapat tayo mamuhay bilang isang taong tinubos ng Diyos. So, yun po kung makikita po natin nasa pananalangin po ni Apostol Pablo sa chapter 1 ay mababasa po natin doon na isa sa mga laman ng kanyang panalangin ay nawa tayo na mga mananampalataya ay buksan pa ng Panginoon yung atin pong spiritual na pangunawa upang makilala natin, maunawaan po natin kung gaano kasagana yung mga pagpapala na kanyang inihanda po sa atin. Maging yung atin pong pag-asa, makita na ang ating spiritual na mata upang sa gayon ay magkaroon po tayo, makapagdiwang yung ating puso ng pagpupuri sa Panginoon, ng pagpapasalamat po sa Panginoon. At makapamuhay po tayo ayon doon sa intensyon ng Diyos sa atin. Diba? So pangatlo po, dahil sa, so dahil hindi nauunawaan, so balik muna ako dito sa number 2, minsan, next slide po kuya. Gusto ko pong ipakita po yung slide yan. So, nilagay ko po yan kagabi. So, bakit ko nilagay yung Lego na yan? So, Lego ni Nathan yan. So, kung titingnan po natin yung Lego na yan, so, hindi mo yan ma-assemble. Kung bibili ka po ng Lego set, may kasama yun na mga picture. Yun yung susundan mo para mabuo mo yung isang Lego set. Ngayon, kung hindi mo susundin po yung yung picture na kasama doon sa binili mong item na Lego set, hindi mo yan mabubuo. Hindi mo yan mai-enjoy. Ganyan lang siya, pira-piraso, maliit. At ganun din po tayo. Minsan dahil nagpupumilit po tayo sa ating pong mga sariling pong pamamaraan, nagpipilit pa rin po tayo na sundin yung ating pong kagustuhan kahit na alam natin na tayo po ay isa ng bagong nilalang, ay hindi po nakikita po sa atin pong pamumuhay o sa atin pong buhay yung talagang pamumuhay na intensyon ng atin pong Panginoon. So yan para mabuo mo yung Lego set na yan, kailangan sundan mo yung picture, kung ano yung bagay na dapat mong gawin, yung sa item po na yan. So yun po So pangatlo pong dahilan ay kung bakit balik po tayo kuya. Bakit naisasantabi po natin na hindi natin nai-enjoy po dahil sa atin pong sariling kasalanan. Kapag naghari po at lumakad po tayo doon sa pamamaraan na alam natin na hindi naman ito makakapagpatibay sa ating ugnayan sa Diyos, yung dahil pinahihintulutan natin yung ating sarili na makagawa ng kasalanan, ito yung isang dahilan na hindi natin mai-enjoy
hindi tayo makakalapit sa presensya ng Panginoon na may katuwaan sa ating pong puso, di ba? Sabi, kung titingnan po natin sa aklat ng mga awit, kung titingnan mo yung ni Haring David ay talagang marami po sa aklat ng mga awit na siya ay nagpapahayag ng kanyang pagpupuri at pagsamba sa Diyos dahil nandun yung kanyang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos sa kanyang pong buhay. So, ganun din po sa atin na kung ang pinipinan kung dahil sa napapahintulutan natin sa atin pong sarili na tayo po ay makagawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, tapos hindi pa po tayo lumalapit po sa Diyos na mayroon pong pagpapakumbaba sa ating pong puso at pinaghaharian po natin yung sa ating sarili yung kasalanan, yun yung dahilan na hindi natin ma-enjoy yung ating pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mamumuhay po tayong mayroong nararamdaman na guilty, tapos mabigat yung atin pong pamumuhay, hindi masaya, kasi nga mayroong nakatagong kasalanan. Yun yung naglalayo sa atin, sa presensya ng Panginoon at naglalayo sa atin upang hindi natin maipagdiwang yung kasalukuyang pamana sa atin ng ating Diyos. So yun po yung tatlong dahilan. Ngayon po, nais ko pong tingnan at patuloy po na bigyan pansin ang mga inilahad ni Apostol Pablo sa atin tungkol sa dati po nating kalagayan. So yan po. Ayan. Dati sabi niya, dahil po tayo ay, bakit itinuring tayong patay? Unang dahilan kung bakit itinuring tayong patay ay sa paraan ng ating pamumuhay ay dahil po sa ating pagsuway at dahil sa ating mga kasalanan. So ang isang patay, ang isang patay, hindi niya masasabi sa kanyang sarili kasi patay na siya, di ba? Hindi niya masasabi na hindi ako komportable dito. Kasi patay na nga siya, wala na siyang buhay. Hindi rin niya masasabi, sa takdang panahon ay babangon ako. Hindi rin niya masasabing ganoon kasi wala na siyang buhay, physically dead na siya. So yun po yung kalagayan natin noon sa natin talaga na dahil itinuring tayong patay, noon ay hindi natin tayo din po ay patay sa lahat ng bagay na makakapagbigay lugod sa ating Diyos. Yung atin pong isip noon, hindi natin alam kung paano natin mabibigyan lugod ang ating Diyos. Yung uri ng atin pong pamumuhay, hindi natin alam na paano natin mabibigyan kasiyahan siya. So dahil ang naghahari po sa atin ay yung kasalanan. Ang pagsuway po ay katulad po ng pagsuway po ni na Adan at Eva. Kung babalikan po natin yung kung paanong makita natin yung unang pagsuway ng unang tao na nilikha ng Diyos sa halamanan ng Eden. Sabi ng Panginoon sa unang tao na kanyang nilikha na huwag silang kakain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman at mabuti. Pero ang ginawa po ni na Adan at Eva ay sinuway yung utos sa kanya ng Panginoon. At dahil po doon sa pagsuway po na yon ay sila po ay pinalayas sa halamanan po ng Eden. At sabi po ng Romans chapter 5 verse 12 na dahil po sa pagkakasala po na yon ni na Adan at Eva, tayo rin po minana din po natin yung kasalanan po na yon dahil sa pagsuway ng unang tao. So yun po itinuring tayong patay dahil po sa ating pagsuway at mga kasalanan. We are dead, So apart, yun yung kalagayan natin nung wala tayo kay Kristo. So sa anong paraan pa tayo itinuring na patay, So next slide po. So sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ito po yung dahilan kung bakit noon ay hindi po natin makita o hindi po natin wala po tayong interes sa mga bagay na spiritual o hindi tayo naging dahilan na ayaw natin pakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan noon. Sabi diyan kasi hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos.
So noon po bago dumating sa atin ang mabuting balita, kung maalala nyo, kahit na share sila ng share sa atin ng gospel, parang wala tayong interes. Kasi nga, ang naghahari po sa atin, binulag po tayo ng Diyos ng kasamaan, na upang hindi natin makita yung liwanag ng mabuting balita. Yun po yung dahilan, At kahit din ikaw, mag-share ka sa ibang tao, may mga tao na ma-encounter ka na parang na hindi sila interest doon sa doon sa ibinabahagi mo kasi nga yung kanilang isip ay binulag po ng Diyos ng kasamaan, ng espiritu na naghahari sa taong ayaw pasakop sa Diyos. So may bumubulag po sa isang tao upang hindi niya makita yung liwanag ng mabuting balita. So next slide po. So yan po sige pa po, next slide pa po. Yan. So sabi niyan sa Romans chapter 5 verse 12 na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito'y naranasan ng lahat ng tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. So nilinaw yan ng salita ng Panginoon na dahil po sa ating pagsuway, dahil sa ating mga kasalanan tayo ay itinuring na nagkasala. Sabi niyan, lahat ay nagkasala dahil sa pagpasok ng kasalanan sa sanlibutan. So next slide po. So yun. So pangalawa pong paraan ng atin pong pamumuhay, bakit itinuring tayong patay noon ay dahil sa sabi niya sa verse sa pangalawang verse ng Ephesians chapter 2 verse 1 to 3 ay aktibo tayong lumakad ayon sa ating kasalanan. Noong tayo po ay hindi pa nakakilala sa atin pong Panginoon, madali tayong makagawa ng kasalanan, di ba? So kapag mainit, yung kapag sa ating pakikipag-ugnayan sa atin pong kapwa, di ba? Kapag binulyawan ka, bubulyawan mo din. Ganon yung atin pong pagtugon noon nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon. Kapag galit sila sa atin, galit din tayo sa kanila. Kasi malapit kasi nga dahil ang si Kristo ay nasa labas ng ating puso, ang naghahari po sa atin ay yung sarili natin, At dahil po doon ay itinuring tayong patay, Apart from Christ, hindi tayo buhay. So yun po at yun po isang dahilan bakit itinuring tayong patay dahil tayo noon ay lumakad ayon sa ating mga kasalanan. At sa atin po nakakalungkot din po minsan sa atin po ng mga Kristiyano, minsan nakakagawa po tayo ng kasalanan na minsan ay nakakapagpighati sa banal na espiritu. At yun din po yung nagiging dahilan na minsan di tayo masaya. Dahil napighati natin ang banal na espiritu. Pangatlo po, dati tayong namuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Yun po ay isa sa mga paraan ng atin pong pamumuhay noong wala pa po tayo kay Kristo. Gumagawa po tayo ng lahat ng makasamaan. Sinusunod natin yung pagnanasa ng ating isip, pagnanasa ng ating laman, kung paanong tinitingnan ang ibang tao, ang mga kababaihan, kung paano tinitingnan ng mundo, ang kababaihan o kalalakihan na mayroon pong pagnanasa ay kabilang din tayo, sa mga taong gumagawa po ng ganoon, Addict tayo, sa mga pagnanasa ng ating laman. Hindi tayo masaya kung hindi natin ito, kung hindi natin pagbibigyan yung pagnanasa natin, So yun, pagnanasa ng laman. At nais ko pong basahin po natin po yung sinabi po ng banal na kasulatan na mga gawa ng laman na makikita natin sa Galatians chapter 5, Sabi niya, hindi naman maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo gaya ng babala ko noon, na ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So yun po So nilinaw po ng salita ng Panginoon na ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magmamana ng
kaharian ng Diyos. So yun po yung kalagayan po natin noon. No, dati nating kalagayan noon. Dahil si Kristo ay nasa labas ng atin pong puso. Ngayon tingnan po natin yung kalagayan natin ngayon, no? Ngayon na si Kristo ay naghahari na sa atin pong buhay. No? At nais ko pong tingnan po natin yung pagkilos ng Diyos, kung paano niya tayo tinubos doon sa dati nating kalagayan. At diyan po sa talatang 4 ay mababasa po natin yung mayamang pagkilos ng Diyos po sa atin. Na dahil po sa kanyang pagmamahal, binuhay niya tayong kasama ni Kristo. Ito yung bagong kalagayan natin ngayon. No? Tayo ay binuhay na kasama ni Kristo. Ang Diyos ang bumuhay po sa atin. Pangalawa po, iniluklok o pinaupo tayong kasama ni Kristo sa kalangitan. At pangatlo, dahil sa biyaya ng Diyos, iniligtas tayo. So yan po yung kalagayan natin ngayon. So paano tayo ngayon tutugon sa kalagayan natin ngayon na ito? So kailangan po natin una ay tanggapin, Kung yung binibigyan ka ng regalo, kailangan mong tanggapin, At magpasalamat. Kasi yan yung binibigay sa atin ng Diyos na dahil sa atin pong pananampalataya o dahil sa ating pagsampalataya kay Kristo, ito yung kasalukuyang pamana na ibinibigay po sa atin. Tayo'y binuhay na kasama ni Kristo. Dati tayong patay, Pero dahil sa malaking awa, at pagmamahal ng Diyos, binuhay tayong kasama ni Kristo. Habang binubulay ko nga po itong salita ng Panginoon, isa sa mga naging paborito ko po na salita ay yung sa talatang 4. Sabi doon po sa talatang 4, ayun, sa talatang 4 po kasi, yung pasimula ng talatang 4 ay ngunit ang Diyos, sabi niya. Dahil sa kanyang malaking awa at pag-ibig. Binuhay tayong kasama. So, ilang araw ko po itong binulay-bulay, habang pumupunta ako sa palengke, habang umaattend po ako ng mga fellowship nung mga nakaraang mga linggo, may fellowship po dito ang Majay, At tuwang-tuwa po yung aking puso kasi doon sa aming pong fellowship ay bahagi po ng aming fellowship po ng mga nakaraan ay yung pagbabahagi po ng karanasan mo sa Panginoon. So, talagang yung aking puso ay tuwang-tuwa dahil habang nakikinig po ako doon sa mga ipinapaptotoo po ng kasama ko na nandito nung last Saturday. Sabi ng isa, dati butot balat na lang ako . Ngunit, yung ngunit na word, ngunit, dinugtungan pa ng Diyos yung aking pong buhay. Sabi naman ng isa, dati holdupper ako, tutulak ako ng droga, poser ako. Hindi ko nga alam kung mabubuhay pa ako noon. Nakulong pa ako, sabi ng isa. Ngunit, sabi niya, dahil sa mayamang awa ng Diyos at dahil sa kanyang napakadakilang pag-ibig, binago niya ako. Ganon, So iniisip-isip po kung ngunit ang Diyos, Yung salitang ngunit ang Diyos, Kung lalaliman mo yung pagmumuni-muni mo, kahit ikaw ay mayroon kang dahilan magpasalamat sa Diyos. Kasi dati hindi ka naman interesado na makinig ng salita ng Diyos Pero bakit nandito ka? Di ba? Dati nga, hindi natin mahal yung mga born again yan. Hallelujah yan, mga gano'n. Tatalon-talon, Pamumuna, critical tayo noon Kasi nga, yung ating pong isip ay binubulag ng kaaway, Hindi natin ma-appreciate sila. Pero ngayon, ba't nandito ka? Bakit umaawit ka ngayon? Umiiyak ka pa nga Ha? Pagka dumadaloy sa'yo ang banal na espiritu, umiiyak ka pa. Kasi damang-dama mo ang Diyos Dati patay tayo noon, hindi natin ma-appreciate yun yung mga dati nating ginagawa o ginagawa ng ibang unang mananampalataya sa atin,
So, napakabuti ng Diyos, ano. Sabi niya, yung salitang ngunit, yan, ginamit na yan, yung pangatlig na yan, na ngunit ang Diyos ay ginamit para ipakita sa atin, ilahad sa atin kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. No? Alam ko, bawat isa po sa atin ay may kwento kung paano ninyo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Ano? O sabi ni, naalala ko si Kuya Mar, dati, manginginom ako eh. Sabi niya kay Ate Ilsa. So yung mga patuto ni Kuya Mar, naalala ko yung mga patuto niya, dati, nainit ang ulo ko. Dinalayasan ko yun sa Ate Elsa. Siya ay niyang marinig yung kanyang sermon, So, ganun din ako, minsan nga kahit na ako ay mananampalataya na, kapag umiiral sa akin yung aking lumang pagkatao dahil sa aking pagkukulang din, kapag si Madam, di ba? Si Sister Tracy. Kapag nung nandito pa po tayo sa baba, kapag nagkakainisan kami, umaalis ako sa bahay, pumupunta ako dito sa baba. Dito ako nagtatago, sa baba. Kasi ayaw kong na mag-away kami, gano'n. So, ganun po, ibig sabihin, so, alam ko, may iba't iba po tayong kwento kung paano natin nararanasan, yung pag-ibig ng Diyos, kung paano nararanasan yung kabutihan ng Diyos, So, dati nga, ako, naalala ko po, kaya lang po ako umaatin-atin po sa gawain po noon dahil nung nag-aaral po ako, may nag-imbita po sa akin. Kaya ako umaatin-atin po sa gawain ng mga Christian, mga youth gathering kasi nga, mayroon lamang akong gustong pormahan na ligawan. So, yun yung aking pinakamotibo. Yun yung aking motibo, para lang may makausap yung aking pormahan, makita. Yun yung aking motibo noon. Kaya ako umatin-atin sa mga gawain, youth gathering, Pero ginamit ng Diyos, ngunit sabi niya, dahil sa malaking awa ng Diyos at kanyang pag-ibig sa akin, binuksan din niya yung aking spiritual na pangunawa. So siguro kaya ka nandito ngayon, So hindi mo pa tinatanggap ng Panginoon si Jesus, Jesus is wonderful, Jesus is our Savior. Kasi wala nang ibang pangalan na ibinigay dito sa ibabaw ng lipa, silong ng langit, na sukat ikaligtas ng tao. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Di ba? So hindi aksidente na nakikinig ka ngayon ng pangangaral tungkol sa ebanghelyo ng kaligtasan kasi sabi ng salita ng Diyos na walang makapupunta sa liban sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siguro